Isang pirasong papel, isang pirasong basahan. Iyan lang ang halaga ko sa bahay na ito. Habang suot ni Amara ang diamanteng para sa akin, ang tanging hawak ko ay ang maruming platong pinagkainan nila. Mida, huwag kang ambisyosa, sabi ng asawa ko. Pero ngayong gabi, ang mga kamay na sanay sa bula ng sabon ang susulat ng wakas ng inyong kasamaan. Sino ang tunay na reyna at sino ang basura? Abangan ang muling pagbangon ng isang inaping asawa. Ang babaeng iyan ay isang malaking pagkakamali sa kasaysayan ng ating pamilya. Isang basahan na pinulot natin sa kalsada at binihisan para lamang magmukhang tao, ngunit sa dulo ay mananatiling marumi at walang kwenta. Ang boses ni Doña Caridad ay umalingaw-ngaw mula sa pasilyo, matalim at puno ng lason. Tila bawat salita ay isang latay na humahampas sa katahimikan ng gabi. Walang bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang tono habang ipinapaliwanag sa mga panauhin na ang kanyang manugang ay wala ng iba, kundi isang katulong na may titulong asawa, isang anino na hindi kailanman magiging karapat-dapat sa apelyidong Buenavista. Sa loob ng malawak na kusina, nakaluhod si Misericordia sa malamig na sahig. Ang kanyang mga tuhod ay namamanhid na sa matagal na pagkakadikit sa matitigas na baldosa. Ang bawat pagkuskos ng kanyang mga palad sa magaspang na tela ng puting gaperlas na kumot ay nag-iiwan ng hapdi sa kanyang mga daliring nanginginig at nagnanaknak na dahil sa matapang na kemikal ng sabon. Ito ang mga kumot na ginamit sa maluhong handaan kanina. Ang mga telang sinasandalang ginhawa ng mga taong kanina lamang ay tumatawa habang siya ay abala sa paghuhugas ng bundok ng mga plato sa likuran. Ang miron ng maluhong selebrasyon ay naririnig pa rin niya mula sa malayo. Ang marahan at swabing tugtog ng biolin na tila nanunuya sa kanyang paghihirap. Bahagyang bumukas ang pinto ng kusina at pumasok si Leandro, ang kanyang asawa, na amoy mamahaling alak at pabango. Sandaling tumigil si Mida sa kanyang ginagawa. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo at puno ng pag-asa na sana, sa pagkakataong ito, ay makakita siya ng kahit katiting na habag sa mga mata ng lalaking pinangakuan siyang mamahalin habang buhay. Ngunit ang tingin ni Leandro ay dumaan lamang sa kanya na tila ba isa siyang gamit sa bahay na nakaharang sa daan. Nang tangkain ni Mida na abutin ang laylayan ng pantalon nito, mabilis na lumayo si Leandro. Iniingatan na huwag madampian ng maruming tubig mula sa kanyang timba ang kanyang sapatos na yari sa balat ng hayop. "Mida, please! Huwag ka namang gumawa ng eksena rito," mahinang sabi ni Leandro. Ang boses ay puno ng pagkairita kaysa sa pag-aalala. Sabi ni Mama, dapat matapos mo ang lahat ng labahin bago magbukas ng umaga. And please, huwag mo na akong tingnan ng ganyan dahil ikaw naman ang pumili ng buhay na ito. Ang mga salitang yon ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na natanggap niya noon. Ang lalamunan ni Mida ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay. Ang bawat hininga ay nagiging isang mabigat na pasanin habang pinagmamasdan niya ang pagtalikod ng kanyang asawa, ang tanging tao na dapat sana ay kanyang kuta, ngunit ngayon ay naging kabilang sa kanyang mga taga-usig. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng kusina. Ang tanging kasama ay ang tunog ng tubig na dahan-dahang tumutulo mula sa kanyang basahan. Bawat patak ay tila isang segundong nawawala sa kanyang kabataan at mga pangarap. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na dahil sa pagod, ngunit walang luhang lumalabas. Ang sakit ay masyadong malalim para lamang mailabas ng pag-iyak. Binuhat niya ang mabigat na timba, ang kanyang likod ay humihingi na ng pahinga, ngunit ang kanyang isipan ay pilit na bumabalik sa realidad na kailangan pa niyang pakainin ang kanyang biyenang lalaki. Sa loob ng madilim at tahimik na silid ni Don Severino, ang amoy ng gamot at kalungkutan ay tila nanunuot sa bawat sulok ng dingding. Dito,
Sa tabi ng lalaking itinuturing ng lahat na isang buhay na bangkay, doon lamang nararamdaman ni Mida ang isang kakaibang uri ng kapayapaan. Inilapag niya ang mangkok ng mainit na lugaw sa gilid ng higaan at kumuha ng malinis na bimpo upang punasan ang mukha ng matanda. Ang bawat galaw niya ay puno ng ingat at pagmamahal, isang serbisyong hindi kailanman kinilala ng mga taong nasa labas ng silid na ito. Habang maingat niyang pinupunasan ang tuyong labi ng kanyang biyenan, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpatigil sa takbo ng kanyang mundo. Ang payat at tila walang buhay na mga daliri ni Don Severino ay dahan-dahang gumalaw, isang mahina, ngunit determinadong pagkilos na naging sanhi ng pagkapit nito sa kanyang nanginginig na pulsuhan. Nanlaki ang mga mata ni Mida, ang kanyang puso ay tila gustong tumalon mula sa kanyang dibdib habang nakikita ang dahan-dahang pagpuklat ng mga mata ng matanda, mga matang puno ng katinuan at hindi ng pagkagapi. Hiha, huwag kang iiyak. Ang boses ni Don Severino ay isang mahinang bulong. Tila nanggaling sa kailaliman ng isang mahabang panaginip, ngunit bawat pantig ay malinaw at puno ng kapangyarihan. Huwag kang susuko dahil sa bahay na ito ng mga ganid. Ako na ang naging saksi sa iyong kabutihan sa loob ng 10 taon ng aking pananahimik. Ang init ng kamay ng matanda na nakahawak sa kanya ay tila isang kuryenteng nagbigay ng bagong lakas sa lupaypay na katawan ni Mida. Ang kanyang puso ay nagtanong sa gitna ng naguguluhang isipan. Sa loob ng 10 taong itinuring siyang patay ng sariling pamilya. Ano ang mga lihim na naitago ng matandang ito sa ilalim ng kanyang mga nakapikit na mata? At ano ang magiging kapalit ng kanyang muling paggising para sa isang asawang tulad niya na wala nang natitira, kundi ang kanyang dangal? Ang bawat pintig ng puso ni Misericordia ay tila isang tambol na nagbibigay ng babala sa gitna ng nakatutulig na katahimikan ng silid. Ang init ng tuyot na palad ni Don Severino na nakadiin sa kanyang balat ay tila isang sumpa at pagpapala na sabay na dumaloy sa kanyang pagkatao. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tawagin ang lahat upang sabihing ang haligi ng tahanang ito ay gising na. Ngunit ang babalang nakita niya sa mga mata ng matanda ay sapat na upang itikom niya ang kanyang bibig. Ang katinuan sa paningin ni Don Severino ay hindi isang pagkakataon lamang. Ito ay isang sandata na matagal nang hinahasa sa ilalim ng tabing ng kadiliman. Nang marinig ni Mida ang papalapit na tunog ng mararahas na hakbang ng mga takong ni Doña Caridad sa labas ng kwarto, mabilis niyang inayos ang sarili at binawi ang kanyang kamay. Ang pintuan ay bumukas nang walang pakundangan na naging sanhi ng pagpasok ng liwanag mula sa pasilyo na tila isang mapanghusgang titig. Nakatayo roon si Caridad. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng disdain habang pinagmamasdan ang kanyang manugang na tila isang insektong dapat tapakan. Mida, hanggang kailan mo ba balak tumitig sa bangkay na yan? Ang boses ni Caridad ay malamig pa sa hanging hatid ng aircon sa loob ng silid. Lumabas ka na riyan at harapin mo ang iyong mga obligasyon. Huwag mong kalilimutan na kung hindi dahil sa pamilyang ito, marahil ay namamalimos ka pa rin sa kalsada hanggang ngayon. You owe us your life, your education, at kahit ang binubulok mong dangal, utang na loob mo sa amin ang bawat butil ng kaning isinusubo mo. Yumuko si Mida, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang mga daliring nanginginig pa rin. Opo, Mama, mahinang sagot niya. Ang boses ay halos hindi marinig dahil sa bigat ng emosyong nakabara sa kanyang dibdib. Ang salitang utang na loob ay naging isang kadena na mas lalong humigpit sa kanyang leeg. Isang utang na tila walang katapusan ng interes at hindi kailanman mababayaran ng anumang pagsasakripisyo. Pagbaba niya sa sala, doon niya nakita si Amara Villafuerte na nakaupo sa sofa, tila isang reyna na naghihintay ng pagsisilbi. Ang kanyang suot na sutlang bestida ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier at ang bawat galaw niya
ay puno ng pagmamalaki. Pagkakita kay Mida, isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amara. Ang uri ng ngiti na ginagamit ng isang tao kapag alam niyang siya ang may hawak ng alas. "Oh, hi Mida. I heard you've been busy cleaning the mess from last night. I brought some stuff for you," Amara said, her voice dripping with artificial sweetness. "May mga damit ako rito na hindi ko nagagamitin. Sayang naman kung itatapon. So I thought it would look good on someone like you. You know, to help you look a bit more presentable as Leandro's wife." Inilapag ni Amara ang isang malaking kahon sa harap ni Mida. Ang bawat salita nito ay tila isang karayom na unti-unting itinutusok sa puso ni Mida. Ang lahat ng naroroon, si Leandro na abala sa kanyang telepono sa gilid at si Caridad na nakamasid ng may pagsang-ayon, ay tila nagkakaisa sa isang layunin. Ang ipaalala kay Mida ang kanyang mababang kalagayan. Ang bawat himaymay ng kanyang dignidad ay tila unti-unting hinuhubaran sa harap ng mga taong ito na ang tanging alam ay kumuha at hindi kailanman magbigay. Nang makaalis ang mga ito para sa isang tanghalian sa labas, naiwan si Mida upang linisin ang kwarto nila ni Leandro. Habang inaayos niya ang mga gamit ng kanyang asawa, nahulog mula sa bulsa ng isang mamahaling jacket ang isang maliit na piraso ng papel. Dinampot niya ito nang may pag-aalinlangan at sa sandaling mabasa niya ang nakasulat, ang mundo niya ay tila biglang huminto sa pag-ikot. Ito ay isang resibo mula sa isang kilalang alahero. Ang nakasulat na halaga ay katumbas na ng 5 taong matrikula sa kolehiyo. Isang halagang sapat na upang baguhin ang buhay ng isang pamilyang tulad ng sa kanya. Ngunit hindi ang halaga ang nagpadugo sa kanyang puso, kundi ang description ng biniling gamit. Isang 2-carat diamond engagement ring. Ang petsa ng pagkabili ay noong nakaraang linggo lamang. Ang mismong araw na sinabi ni Leandro sa kanya na wala silang sapat na pera upang ituloy ang kanyang huling semester sa accounting dahil sa mga gastusin sa bahay. Ang hangin sa loob ng kwarto ay tila naging lason na napumasok sa kanyang mga baga. Ang bawat pagsisikap niyang maging mabuting asawa, ang bawat gabing pinili niyang magtiis sa gutom at pagod para lamang makatipid ang pamilyang ito, ay tila isang malaking katatawanan. Ang katanungang bumabagabag sa kanyang isipan ay tila isang malaking sugat na bumukas. Para kanino ang singsing na ito? At anong uri ng pagtataksilang itinatago ng lalaking katuwang niya sana sa buhay habang siya ay unti-unting kinakain ng kahirapan sa loob ng sarili niyang tahanan? Sa loob ng silid na binalot ng amoy ng luma at tila amag na hangin, nakaupo si Misericordia sa gilid ng higaan ni Don Severino, habang ang tanging liwanag ay nagmumula sa manipis na sinag ng buwan na tumatagos sa pagitan ng mga kortina. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na nagtatago sa mga sikretong pilit ibinabaon ng pamilya Buenavista. Ngunit sa gabing ito, ang katahimikang yon ay nagsimulang magsalita. Hawak pa rin ni Mida ang resibo ng singsing sa loob ng kanyang bulsa. Ang tulis ng papel ay tila humihiwa sa kanyang balat. Isang paalala na ang bawat sakripisyo niya ay itinapon lamang sa basurahan ng kawalang bahala. Huwag mong hayaang lamunin ng galit ang iyong talino, anak. Ang boses ni Don Severino ay mas malinaw na ngayon, bagaman mahina pa rin at puno ng pagod. Ang bawat salita niya ay tila isang marahang haplos sa sugatang kaluluwa ni Mida. Ang mga numero, Mida, doon mo matatagpuan ang katotohanang pilit nilang itinatago. Sa mundong ito, ng mga dula-dulaan, ang mga numero lamang ang hindi marunong magsinungaling. Inabot ng matanda ang isang maliit na susi na nakatago sa ilalim ng kanyang unan. Ang bakal nito ay malamig at may bahid na ng kalawang. Itinuro niya ang isang lumang cabinet na yari sa nara sa sulok ng silid, kung saan nakatago ang mga dokumentong hindi na binuksan ni Doña Caridad dahil sa labis na kumpiyansa. Nang buksan ni Mida ang mga pahina ng lumang ledger,
Ang kanyang mga mata na dati ay puno lamang ng luha ay biglang nagningning dahil sa talas ng kanyang isipan. Bilang isang scholar ng accounting, ang mga hanay ng debit at credit ay tila naging isang pamilyar na kanta sa kanyang pandinig. Ang bawat balanse na hindi tumutugma at bawat pirma na tila minadali ay nagsimulang bumuo ng isang madilim na larawan ng pagnanakaw at panlilinlang. Naramdaman ni Mida ang isang kakaibang uri ng kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang mga daliri habang binabasa ang mga datos. Ito ang talento na pilit na binura ni Caridad sa pamamagitan ng pagpapakubli sa kanya sa likod ng mga maruruming labahin at tumpok ng mga hugasing plato. Ngunit sa ilalim ng gabay ni Don Severino, ang kanyang kakayahang magbasa ng mga nakatagong butas sa pananalapi ay muling nabuhay. Ang bawat maling kalkulasyon ni Caridad sa mga nakaraang taon ay naging isang mapa para kay Mida. Isang mapa na magtuturo sa kanya kung paano babawiin ang kanyang dignidad. Ang marahang pag-inggit ng pinto sa labas ng pasilyo ang naging hudyat upang mabilis na itago ni Mida ang mga dokumento. Ang mga yabag ni Doña Caridad ay tila mga mabibigat na martilyo na tumatama sa sahig, papalapit sa silid na kinaroroonan nila. Kasama niya ang isang pamilyar na boses, ang doktor na matagal nang binabayaran ng pamilya upang panatilihing tulog ang kaisipan ng matanda. Gawin mo ng 3 beses sa isang araw ang dosis ng pampatulog. Doktor, ang boses ni Caridad ay puno ng determinasyon at walang bahid ng pagsisisi. Masyadong naging malikot ang kanyang mga mata nitong mga nakaraang araw. Hindi natin kayang magkaroon ng gising na testigo sa mga gagawin nating transaksyon para sa Buena Vista Holdings. Kailangan nating matiyak na mananatili siyang isang buhay na bangkay hanggat hindi natapos ang paglilipat ng lahat ng asset sa pangalan ni Leandro at Amara. Nanginig ang buong katawan ni Mida habang nakikinig sa kabilang panig ng pinto. Ang bawat hininga niya ay tila naging isang malaking panganib at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang ingay na maaaring magkanulos sa kanya. Ang planong paslangi ng dahan-dahan ng sariling asawa para sa yaman ay isang antas ng kasamaan. Hindi kailanman inakala ni Mida na magagawa ng isang taong nagsusuot ng perlas at humahawak ng rosaryo tuwing linggo. Ang kadiliman sa loob ng silid ay naging mas matindi at ang tanging narinig ni Mida ay ang mahinang buntong hininga ni Don Severino sa kanyang tabi. Isang sumpa at isang pangako ang nabuo sa puso ng babaeng itinuring nilang walang kwenta. Habang ang boses ni Caridad ay unti-unting lumalayo, naiwan si Mida na may isang tanong na dumudurog sa kanyang kaisipan. Paano niya maililigtas ang buhay ng tanging taong naniwala sa kanya kung ang bawat hakbang niya ay binabantayan ng mga ganid na handang pumatay para sa kapangyarihan? Ang bawat pagsikat ng araw sa mansyon ng mga Buena Vista ay tila hindi nagdadala ng bagong pag-asa, kundi isang panibagong pasanin na idinadagdag sa balikat ni Misericordia. Ang sikat ng araw na tumatama sa naglalakihang bintanang kristal ay hindi sapat upang painitin ang nanlalamig na puso ng babaeng itinuring na katulong sa loob ng sarili niyang tahanan. Habang ang lahat ay natutulog pa sa kanilang malalambot na kama, si Mida ay nasa likod na ng bahay. Ang kanyang mga kamay ay puti na at kulubot dahil sa magdamag na pagkakababad sa tubig at matapang na sabon. Ang marahas na pagkiskis ng mabigat na bakal na gate sa sementadong kalsada ay nagbigay ng hudyat na dumating na ang taong tanging nagbibigay ng kahit katiting na kulay sa madilim niyang mundo. Si Aling Nena, ang matandang tagalaba mula sa kabilang kalsada, ay nakatayo roon na may dalang tumpok ng mga malilinis na damit. Ang kanyang muka ay puno ng mga kulubot ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang uri ng ningning na hindi kailanman nakita ni Mida sa loob ng mansyon. Anak, mukhang hindi ka na naman nakatulog ng maayos. Ang boses ni Aling Nena ay puno ng pag-aalala habang inaabot ang mga damit kay Mida.
Ang kanyang boses ay tila isang banayad na haplos na pansamantalang nagpapalimot sa bawat masasakit na salitang natanggap ni Mida mula kay Doña Caridad. Napansin ng matanda ang mga pasa sa braso ni Mida mula sa pagbubuhat ng mabibigat na gamit at isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Aling Nena ang isang maliit na sanga ng bulaklak ng sampagita. Ang bango nito ay agad na humalo sa hangin. Nilulunod ang masangsang na amoy ng chemical at luma na nanunuot sa paligid ng labahan. Inilagay niya ito sa palad ni Mida at marahang itinikom ang mga daliri ng bata. Tiis lang, anak. Ang bango ng sampagita ay hindi nakukuha sa biglaang pagpitas, kundi sa pagtitiis nito sa init at ulan bago ito ganap na bumukadkad. May bango ang bawat katapatan at darating ang araw na ang lahat ng luha mo ay magiging hamog na magdidilig sa iyong tagumpay, bulong ng matanda. Para kay Mida, ang maliit na sanga ng bulaklak na yon ay higit pa sa anumang mamahaling alahas. Ito ay isang simbolo ng pag-asang pilit na ninanakaw sa kanya ng mga Buenavista. Ngunit ang saglit na kapayapaan ay agad na winakasan ng isang marahas na presensya. Ang bawat bagsak ng sapatos ni Leandro sa semento ay nagbigay ng panginginig sa lupa. Tila ba bawat hakbang niya ay isang pagpapakita ng kapangyarihan. Lumabas siya mula sa pinto sa likod, suot ang kanyang mamahaling robe at ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita dahil sa presensya ni Aling Nena. Mida, bakit nakikipag-usap ka pa sa basurerang yan? Ang boses ni Leandro ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa katahimikan. Marami ka pang gagawin sa loob. At ano yan? Sampagwita? Masyadong mabaho ang bulaklak na yan para sa mansyong ito. Bago pa makasagot si Mida, marahas na kinuha ni Leandro ang sanga ng bulaklak mula sa kanyang kamay. Itinapon niya ito sa lupa at walang pakundangan itong tinapakan. Pinupunit ang bawat puting talulot hanggang sa maging bahagi na lamang ito ng putik sa semento. Ang marahang pagtunog ng pagkadurog ng mga tuyong dahon sa ilalim ng kanyang sapatos ay tila ang tunog ng sariling puso ni Mida na unti-unting winawasak. Wala tayong oras para sa basura, Mida. Pumasok ka na at ayusin mo ang almusal ni Amara. Gusto niya ng sariwang prutas at ayaw kong marinig na nagrereklamo siya dahil sa bagal mo. Utos ni Leandro bago siya tumalikod na tila walang anumang sinirang pangarap. Naiwan si Mida na nakatingin sa nadurog na bulaklak sa sahig. Ang bango ng sampagita ay naroon pa rin, nananatili sa kanyang mga daliri kahit wala na ang mga talulot. Habang pinagmamasdan niya ang paglayo ng kanyang asawa, isang malamig na determinasyon ang nagsimulang mabuo sa kanyang dibdib. Kung ang sampagita ay kailangang dumaan sa matinding init bago bumukadkad, handa na siyang harapin ang apoy ng kanilang kasamaan. Ngunit ang tanong na nag-iwan ng hapdi sa kanyang isipan ay, hanggang kailan niya kayang tiisin ang pagyurak sa kanyang pagkatao bago siya mismo ang maging dahilan ng pagguho ng bawat pader ng mansyong ito. Ang mga numero ay hindi marunong magsinungaling, ngunit ang mga taong gumagamit sa mga ito ay bihasa sa paghabi ng mga panlilinlang. Sa bawat pagpunas ni Misericordia ng basahan sa makintab na lamesa ng opisina ni Doña Caridad, ang kanyang paningin ay hindi nakatuon sa alikabok, kundi sa mga dokumentong nakakalat sa ibabaw nito. Ang bawat piraso ng papel na dumaan sa kanyang mga kamay ay tila mga piraso ng isang puzzle na unti-unti niyang binubuo sa kanyang isipan. Ang amoy ng lumang tinta at mamahaling papel ay humahalo sa amoy ng kanyang pagod. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang pagod ay may layunin na. Sa ilalim ng mapagbantay na mata ni Mrs. Galang, ang matandang mayordoma na tila isang estatwang walang emosyon sa gilid ng pinto, kailangang maging maingat si Mida. Ang bawat marahang pagtatama ng mga susi sa baywang ng mayordoma ay nagpapaalala kay Mida na ang bawat pagkakamali ay maaaring maging mitya ng kanyang kapahamakan. Ngunit ang kaba sa kanyang dibdib
ay nalulunod ng mas matinding pagnanais na mahanap ang katotohanan. Nang sandaling tumalikod si Mrs. Galang upang ayusin ang mga kurtina, mabilis na kinuha ni Mida ang kanyang maliit na cellphone, isang lumang modelo na may gasgas na screen, upang kuhanan ng larawan ang isang partikular na invoice mula sa isang supplier na hindi pamilyar sa kanya. Ang dokumentong yon ay isang patunay ng labis na paniningil para sa mga kagamitang hindi naman kailanman dumating sa mansyon. Bilang isang mag-aaral ng accounting, alam ni Mida na ito ang klasikal na paraan ng paglalabas ng pera mula sa kumpanya patungo sa mga pribadong bulsa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Ang bawat pintig ay tila humahampas sa kanyang mga tadyang habang pinagmamasdan ang mga figura sa screen. Sa loob ng opisina na sumisimbolo sa kapangyarihan ng mga Buenavista, natagpuan ng babaeng itinuring nilang walang halaga ang mitya na magpapasabog sa kanilang kaharian ng kasinungalingan. Mida, bakit tila mas matagal ka yatang naglilinis ng mga drawer ngayong araw? Ang boses ni Mrs. Galang ay malamig at puno ng suspisya, naging sanhi upang halos mabitawan ni Mida ang kanyang hawak na cellphone. Mabilis niyang itinalikod ang kanyang kamay at isinilid ang telepono sa bulsa ng kanyang apron. Pilit na pinapakalma ang kanyang paghinga habang binabalik ang atensyon sa pagpupunas ng mga gilid ng lamesa. Pasensya na po, Mrs. Galang. Masyado lang po kasing madami ang alikabok dito sa mga sulok at ayaw ko pong mapagalitan ni Doña Caridad. Kung makakita siya ng kahit katiting na dumi pagbalik niya, mahinahong sagot ni Mida. Bagaman ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa loob ng bulsa. Hindi sumagot ang mayordoma, ngunit ang matatalim nitong mata ay nanatiling nakatitig sa bawat galaw ni Mida. Ang tensyon sa loob ng silid ay tila isang makapal na usok na mahirap alisin. Nang matapos si Mida sa kanyang gawain at papunta na sana sa pinto, ang biglaang pagtunog ng intercom sa lamesa ay tila isang malakas na kulog sa gitna ng katahimikan. Ang boses ni Doña Caridad ay umalingaw-ngaw mula sa speaker, puno ng awtoridad at tila may dalang hindi magandang balita. Mrs. Galang, nasaan si Mida? Dalhin mo siya rito sa aking silid ngayon din. Bakit ang tagal niyang maglinis sa opisina ko? Mayroon ba siyang ginagawang hindi ko dapat malaman? Ang bawat salita ng matanda ay tila isang hatol na nagpalamig sa dugo ni Mida. Naramdaman ni Mida ang panlalamig ng kanyang mga kamay habang nakatingin sa mayordoma. Ang lihim na nasa loob ng kanyang bulsa, ang mga larawan ng ebidensya, ay tila nagiging mas mabigat sa bawat segundo. Ang tanong na bumabagabag sa kanya habang naglalakad patungo sa silid ng biyanan ay tila isang matalim na kutsilyo. Natuklasan na ba ni Caridad ang kanyang lihim na gawain? O ito na ang simula ng isang pagtatapat na hindi niya inaasahan mula sa babaeng nagmamay-ari ng kanyang buhay at dangal? Ang malamig na titig ni Doña Caridad ay sumalubong kay Misericordia pagkapasok niya sa silid, ngunit sa halip na usisain ang kanyang lihim na ginagawa sa opisina, isang panibagong pasanin ang ibinato ng matanda. Walang bahid ng pagdududa sa boses ni Caridad nang iutos nitong ihanda ang pinakamagandang porselana at mamahaling alak para sa isang napakahalagang hapunan. Nakahinga ng maluwag si Mida dahil hindi natuklasan ang mga ebidensyang nakatago sa kanyang bulsa. Ngunit ang kaluwagang iyon ay napalitan ng panibagong hapdi nang malaman niya kung sino ang bisitang tinutukoy ng kanyang biyenan. Ang mahabang hapagkainan ay napuno ng mga paboritong putahe ni Leandro. Inilawan ng mga nagkikislapang chandelier na nagpapatingkad sa karangyaan ng pamilya Buenavista. Nakatayo si Mida sa madilim na sulok ng silid. Suot ang kanyang kupas na uniforme. Tila ba isa siyang anino na bawal magsalita at bawal makita. Nang tuluyang bumukas ang malalaking pintuan ng bulwagan, pumasok si Leandro na may nakakapit na pamilyar na braso sa kanyang tagiliran. Si Amara Villafuerte ay naglalakad na tila siya ang reyna ng tahanang ito. Ang kanyang pulang labi ay kasing kulay ng dugong umaagos
mula sa sugatang puso ni Mida. Ang mga palitan ng matatamis na tingin sa pagitan ni Leandro at Amara ay tila mga patalim na unti-unting hinihiwa ang natitirang pag-asa sa dibdib ng tunay na asawa. Ang kamay ni Leandro ay maingat na nakapatong sa likod ng upuan ni Amara, isang galaw ng pag-aangkin at pag-aalaga na hindi kailanman naramdaman ni Mida sa buong pagsasama nila. Inutusan ni Leandro si Mida na salinan sila ng alak. Ang tono ng boses nito ay katulad ng pag-uutos sa isang bayarang utusan. Lumapit si Mida. Nanginginig ang mga daliring nakahawak sa mabigat na bote ng mamahaling merlot. Pinilit niyang maging matatag. Nilulunod ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Maingat niyang ibinuhos ang madilim na likido sa kristal na baso ni Amara. Ngunit bago pa niya tuluyang maiangat ang bote, sinadya ni Amara na itulak ng bahagya ang kanyang siko pataas. Ang pulang alak ay umapaw at sumambulat mula sa baso, mabilis na dumaloy na tila sariwang dugo sa maputing uniforme ni Mida at bahagyang tumalsik sa gilid ng mesa. Oh my God! Mida, tumingin ka nga sa ginagawa mo. Matinis na reklamo ni Amara, bagaman ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng mapanuyang kislap na nagpapatunay ng kanyang sinadyang kasamaan. This dress is designer at muntik mo nang masira. You are so clumsy. Wala ka man lang bang delikadesa? Nanikip ang dibdib ni Mida. Tumingala siya at naghahanap ng kakampi sa mga mata ng kanyang asawa. Inasahan niyang kahit sa pagkakataong ito, kahit isang katiting na pagtatanggol ay ibibigay sa kanya ni Leandro dahil malinaw nitong nakita na si Amara ang gumalaw ng baso. Ngunit nang magtama ang kanilang paningin, puro pandidiri at galit ang sumalubong sa kanya. Mabilis na tumayo si Leandro at inabutan ng pamunas si Amara habang pinandilatan niya ng mata ang kanyang asawa. Mida, ano ba ang problema mo? Sinasadya mo ba ito dahil nandito si Amara? Puno ng diin na tanong ni Leandro. Hindi po sinasadya. Pilit na ipinagtanggol ni Mida ang sarili. Ang lalamunan ay nanunuyo sa sobrang sakit ng loob. Siya po ang biglang gumalaw ng baso. Just stop making excuses. Putol ni Leandro sa kanyang paliwanag. Ang muka ay namumula sa galit dahil sa pagkapahiya sa harap ng ibang babae. Humingi ka ng tawad kay Amara ngayon din. You completely ruined the mood of this dinner. Nakatungo si Mida. Ang amoy ng alak ay humahalo sa pait ng kanyang mga luha na nagbabadyang tumulo. Ang bigat ng hangin sa paligid ay tila dumudurog sa kanyang mga balikat. Paano niya lulunukin ang huling piraso ng kanyang dignidad para humingi ng tawad sa babaeng hindi lamang nagnakaw ng kanyang asawa, kundi pati na rin ng kanyang karapatang ituring bilang isang tao? Ang bawat pantig ng paghingi ng tawad na lumabas mula sa mga nanginginig na labi ni Misericordia ay tila mga basag na salamin na dumudugo sa kanyang lalamunan. Ang mapanuyang nangiti ni Amara at ang malamig na pagtalikod ni Leandro ay naging mga tatak na nakapaso sa kanyang kaluluwa, hindi na kailanman mabubura. Nang gabi ring iyon, habang ang lahat sa mansyon ay mahimbing na natutulog, nag-iisa si Mida sa maliit na silid sa likod ng kusina. Ang kanyang mga mata ay nanatiling bukas, ngunit hindi na luha ang nangingilid dito, kundi isang tahimik na determinasyon. Ang mga larawan ng ebidensyang nakuha niya sa opisina ni Caridad ay nakatago ngayon sa isang lumang USB na nahanap niya sa bodega, isang maliit na sandata laban sa isang higanteng halimaw. Kinabukasan, sa ilalim ng dahilan na magdadala siya ng mga mabibigat na kumot sa Tagalaba dahil nasira ang washing machine, pinayagan siyang lumabas ng mansyon. Ang bawat hakbang niya palayo sa malaking bakal na gate ng mga Buenavista ay tila pagtatanggal ng isang tanikala. Tinahak niya ang daan patungo sa maliit na bahay ni Aling Nena. Ang amoy ng nilagang saging at mainit na kape ay sumalubong sa kanya, isang simpleng amoy ng kapayapaan na matagal na niyang hindi nararagyan. Ngunit hindi siya pumunta roon para magpahinga. Nakaupo sa isang lumang silyang yantok sa sulok ng bakuran ay isang lalaking may katandaan na suot ang isang kupas,
ngunit malinis na polo. Attorney Basilio, mahinang bati ni Mida. Ang kanyang boses ay may halong paggalang at kaba. Tiningnan siya ng matandang abogado. Ang kanyang mga mata na nagtataglay ng talas ng isang taong sanay bumasa ng kasinungalingan ay naging malumanay nang makita siya. Don Severino sent word to me through Nena. He said, "You have something important to show me, Mida." Panimula ng abogado. Ang boses nito ay kalmado ngunit nagpapahiwatig ng agarang pagkilos. Inilabas ni Mida ang USB mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Attorney Basilio. Ikinuwento niya ang mga hindi nagtutugmang numero sa ledger, ang mga invoice para sa mga kagamitang hindi dumating, at ang malaking halaga ng pera na palaging inililipat sa isang kumpanyang hindi kilala. Habang tinitingnan ng abogado ang mga dokumento sa kanyang dalang laptop, unti-unting nangunot ang noo nito. Tama ang hinala ni Don Severino. Caridad is bleeding the company dry, using Leandro as a front. But this is just half of the story, Mida. Malalim na buntong hininga ng abogado. Tiningnan niya si Mida ng diretso sa mga mata. May ipinagtapat ba sa'yo si Don Severino tungkol sa kanyang huling testamento? Umiling si Mida. Wala po, Attorney Basilio. Ang tanging alam ko lang po ay kailangan naming patunayan ang pandarambong na ginagawa ni na Mama Caridad bago nila tuluyang ilipat ang lahat ng ari-arian. Ang testamentong ipinakita ni Caridad sa Board of Directors, ang dokumentong nagbibigay ng lahat ng karapatan kay Leandro kung sakaling hindi na gumaling si Don Severino, ay peke. Pagtatapat ng abogado na naging dahilan upang halos tumigil ang paghinga ni Mida. Nakita ko ang orihinal bago ako pinaalis ni Caridad. Sa totoong diwisyong yon, walang makukuhang anuman si Leandro hanggat hindi niya napatutunayan ang kanyang kakayahang pamahalaan ang kumpanya nang walang impluwensya ng kanyang ina. At may isang kondisyon pa si Don Severino. Isang kondisyon na magbibigay ng malaking bahagi ng kanyang personal na yaman sa isang tiwala. Sino po ang pinagkakatiwalaan ni Don Severino? Tanong ni Mida. Ang kaba sa kanyang dibdib ay nagiging isang malakas na pagkabog. Ikaw, Mida. Ikaw ang itinalagang tagapamahala ng tiwala. Sagot ng abogado. Ang katotohanan ay tila isang mabigat na batong inilagay sa balikat ni Mida. Bago pa man makapagsalita si Mida, mula sa pagkagulat, isang presensya ang nagpadilim sa pintuan ng bahay ni Aling Nena. Isang lalaking nakasombrero at nakamaskara na malinaw na kanina pa nakatayo sa labas ang nagmamadaling tumakbo palayo nang makita silang lumingon. Ang bilis ng mga hakbang nito sa kalsada ay nag-iwan ng isang matinding kilabot sa gulugod ni Mida. Narinig ba ng taong iyon ang lahat? At ang mga sikretong ibinahagi sa kanya ngayon, magiging dahilan ba upang tuluyan ng gumuho ang mundo ni Caridad? Ang bawat pagpaling ng ulo ni Misericordia habang naglalakad pabalik sa mansyon ay puno ng pag-aalinlangan. Tila bawat anino sa daan ay may nakatagong mata na nagbabantay sa kanyang bawat galaw. Ang mabigat na sako ng mga damit na kanyang buhat-buhat ay tila wala na lamang kumpara sa bigat ng lihim na kanyang nalaman. Siya, ang babaeng itinuring nilang basahan, ang itinalaga ng bilyonaryong si Don Severino bilang tagapamahala ng kanyang yaman. Ang isiping iyon ay nagbigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na takot at pag-asa. Isang magkahalong damdamin na nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Nang makapasok siya sa loob ng bahay, ang una niyang napansin ay ang hindi pangkaraniwang katahimikan, ang paboritong florera ni Doña Caridad na palaging nakalagay sa gitna ng sala ay wala sa pwesto. Mabilis siyang umakyat sa kanyang silid, umaasang makakapagpalit ng damit bago siya tawagin upang magluto ng tanghalian. Ngunit ang tanawing tumambad sa kanya pagbukas ng pinto ay nagpanginig sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang maliit na aparador ay nakabukas at ang mga iilang gamit niya ay nagkalat sa sahig. Ngunit ang mas nagpadurog sa kanyang puso ay ang nakita niya sa loob ng banyo. Ang kanyang makapal na draft ng thesis
para sa huling semester, ang tanging bagay na pinagpuyatan niya ng ilang buwan sa ilalim ng malamig na liwanag ng posporo, ang kanyang tiket palabas sa kahirapan, ay lumulutang ngayon sa bathtub na puno ng tubig at sabon. Ang bawat pahina na naglalaman ng kanyang pinaghirapang mga formula at analysis ay unti-unting nalulusaw, nagiging isang malabong tinta ng nasirang pangarap. Nakatayo si Amara sa gilid ng banyo, nakahalukip-kip at may suot na mapanuyang ng ngiti. Oops, sorry Mida. Nakalimutan kong tanggalin ang mga basurang papel bago ko nilinis ang kwarto mo. I thought they were just scrap papers, walang halaga, tulad ng nagmamay-ari. Sabi ni Amara, ang boses nito ay matalim at puno ng malisya. Isang katulong na may pangarap maging accountant? Please Mida, hanggang paglalaba ka na lang. Tumakbo si Mida at pilit na iniahon ang mga basang papel. Kahit alam niyang huli na ang lahat, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinusubukang patuyuin ang mga pahina na punit-punit na at hindi na mabasa. Ang bawat luhang tumutulo mula sa kanyang mga mata ay nagdadala ng sakit na hindi masusukat dahil hindi lang papel ang pinuksa ni Amara, kundi ang huling hibla ng kanyang pag-asa. Leandro! Sigaw ni Mida habang papalabas ng pinto ang asawa niya. Nakita niya Leandro ang nangyari. Leandro, ang thesis ko, ang pangarap ko. Ngunit sa halip na awa o tulong, isang malamig na pagtingin lamang ang ibinigay sa kanya ni Leandro. Ambition won't feed you, Mida. Sabi ko naman sa'yo, wala kang mapapala dyan. Just clean this mess up and don't make it a big deal. Walang ganang sabi nito bago inakbayan si Amara at tuluyang umalis. Naupo si Mida sa basang sahig, hawak-hawak ang nalusaw niyang pangarap. Ang sakit sa kanyang dibdib ay umabot sa sukdulan. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niya sa ilalim ng basang draft ang isang matigas na folder. Ito ay isang hiwalay na dokumento na itinago niya sa ilalim ng mga papel. Ang pekeng resibo ng pautang na sa pilitang pinapirmahan sa kanya ni Caridad noong nakaraang buwan, na pinalalabas na siya ang umutang ng malaking halaga para sa pangangailangan ni Don Severino. Nanlaki ang mga mata ni Mida habang binabasa ang nakasulat sa folder. Kung gagamitin ni Caridad ang pekeng pautang na ito, maaari siyang makulong dahil sa kasong estafa. Inilagay ni Caridad ang kanyang pangalan bilang garantor sa 1,000,000 pisong utang. Ang bigat ng pagkaunawa na siya ang ginagawang pain para pagtakpan ang pandarambong ng mga Buenavista ay tila sumakal sa kanya. Kung hindi siya lalaban ngayon, hindi lang ang kanyang mga pangarap ang masisira, kundi ang buo niyang buhay ay mabubulok sa loob ng malamig na rehas at paano niya maitatanggol ang kanyang sarili mula sa bitag na inihanda ng mismong pamilyang pinagsilbihan niya. Wala nang luhang papatak mula sa mga mata ni Misericordia. Ang matinding sakit ng pagkawala ng kanyang pangarap at ang nakakatakot na banta ng pagkakakulong ay naging isang matigas na bato na bumaon sa kanyang dibdib, nagbibigay sa kanya ng isang kakaiba at malamig na tapang. Tiniklop niya ang basang folder ng pekeng pautang at itinago ito sa ilalim ng kanyang mga lumang damit. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang sarili sa basag na salamin ng banyo, nakita niya ang isang babaeng pinatay na ng pang-aabuso. At mula sa mga abo nito ay bumangon ang isang asawang handang lumaban, hindi gamit ang dahas, kundi ang talas ng kanyang isipan. Kinaumagahan, ipinatawag siya ni Doña Caridad sa loob ng marangyang aklatan ng mansyon. Ang matanda ay nakaupo sa kanyang malaking silyon, abala sa pag-inom ng tsaa, habang may mga nakakalat na makakapal na libro ng kwenta sa kanyang harapan. Tiningnan niya si Mida mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay puno ng paghamak. Mida, tutal naman ay wala kang silbi sa ibang bagay at nag-aral ka naman ng kaunting accounting bago ka namin pinulot. Ikaw ang mag-ayos ng mga financial records na ito, utos ni Caridad. Ang boses ay puno ng awtoridad at pandidiri.
Ilipat mo ang lahat ng figures sa bagong ledger na ipapasa sa board of directors. Make sure everything balances out. Huwag kang tatanga-tanga dahil kapag may nagkamali rito, ikaw ang mananagot. Opo, Mama. Gagawin ko po ng maayos, mahinahon at nakayukong sagot ni Mida. Pilit na itinatago ang kislap ng pagkakataon sa kanyang mga mata. Umalis si Caridad upang makipagkita kay Amara sa labas. Iniiwan si Mida kasama ang mga dokumentong naglalaman ng lahat ng pandarambong ng mga Buena Vista. Sa sandaling sumara ang pinto, nagbago ang tindig ni Mida. Ang kanyang mga daliri, na dati ay sanay lamang sa pagpiga ng maruruming basahan, ay mabilis at sanay na nagbuklat sa mga pahina. Malinaw niyang nakita ang mga peking kumpanya na pinapadalhan ng pondo. Sa halip na itama ang mga ito ayon sa gusto ni Caridad, sinadya ni Mida na mag-iwan ng maliliit ngunit nakamamatay na bitag sa mga numero. Pinalitan niya ang ilang routing numbers at tax identification codes na sa unang tingin ay tamang-tama. Ngunit kapag sinuri ng mga auditor ng gobyerno, ay direktang magtuturo sa personal na bank account ni Caridad at Amara. Ito ang kanyang tahimik na paghihiganti, ang magtali ng lubid na mismong biyenan niya, ang magbibigti sa sarili. Ngunit, upang maging opisyal ang mga dokumentong ito, kailangan niya ang selyo ng kumpanya at ang personal na stamp ni Caridad na nakatago sa loob ng isang maliit na kahadiyero sa ilalim ng lamesa. Alam ni Mida ang password dahil ilang beses na niyang napansin ang galaw ng mga daliri ng matanda habang siya ay nagpupunas ng alikabok sa sahig. Mabilis siyang gumapang sa ilalim ng lamesa. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakalakas, tila nag-uunahan sa oras. Ang malamig na bakal ng kaha ay bumukas ng walang ingay matapos niyang ipasok ang mga tamang numero. Kinuha niya ang selyo at mabilis na itinatak ito sa mga pahinang naglalaman ng kanyang patibong. Ngunit bago pa niya maibalik ang selyo, sa loob ng kaha, ang tunog ng mga papalapit na hakbang at ang matinis na boses ni Caridad mula sa pasilyo ay nagpatayo sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Bumalik ng maaga ang matanda, nataranta si Mida. Ang selyo ay nasa kanyang kamay at ang kaha ay nakabukas pa. Kung makikita siya sa ganitong posisyon, tiyak na katapusan na niya. Sa kabilang silid, kung saan nakabukas ang magkadugtong na pinto, nakaratay si Don Severino. Nakita ng matanda ang panganib na paparating sa kanyang manugang. Sa isang iglap, ang tahimik na silid ay biglang napuno ng matatalim at sunod-sunod na babala mula sa makina na nakakabit sa dibdib ng bilyonaryo. Ang katawan ni Don Severino ay marahas na nangisay at nagkibot sa ibabaw ng kama, tila nakikipagbuno sa kamatayan. Bumukas ang pinto ng aklatan at pumasok si Caridad, ngunit ang kanyang atensyon ay mabilis na naagaw ng kaguluhan sa kabilang silid. Tumakbo ang matanda patungo sa kanyang asawa, hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa matinding takot na mamatay ito bago pa mapirmahan ang pinal na paglilipat ng yaman. Naiwan si Mida sa ilalim ng lamesa, hawak ng mahigpit ang selyo habang ang kanyang hininga ay halos maputol. Sa gitna ng kaguluhan at pekeng agaw buhay ng kanyang biyenan, paano maitatago ni Mida ang ebidensya at maibabalik ang selyo nang hindi nahuhuli ng mga matang nagbabantay sa bawat sulok ng mansyon? Ang bawat paghinga ni Misericordia sa loob ng kanilang madilim na silid ay tila isang pakikibaka laban sa naninikip niyang dibdib. Pagkatapos ng matinding kaba sa aklatan, ang katahimikan ng gabi ay hindi nagbigay ng kapayapaan, kundi mas lalong nagpatingkad sa kalungkutan ng kanyang kalagayan. Nakaupo siya sa gilid ng higaan, tinitingnan ang kanyang mga daliri na dati ay puno ng pangarap. Ngunit ngayon ay tila wala nang natitira, kundi ang mga peklat ng pagtitiis. Ang mararahas na hakbang ng mga sapatos ni Leandro sa makintab na sahig ng pasilyo ay nagbigay ng hudyat na tapos na ang pagpapanggap para sa gabing ito. Pumasok si Leandro na tila pagod na pagod.
Ngunit ang kanyang pagod ay hindi nanggaling sa marangal na pagtatrabaho, kundi mula sa isang gabi ng pagpapakasasa kasama si Amara. Ni hindi niya tinapunan ng tingin si Mida habang hinuhubad ang kanyang mamahaling relo at inilalapag ito sa lamesa. Ang bawat galaw niya ay puno ng kayabangan at kawalang pakialam sa asawang naghihintay sa kanya. Leandro, kailangan nating mag-usap. Mahinang panimula ni Mida. Ang boses ay nanginginig, ngunit may determinasyon. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Bakit mo hinahayaan na tratuhin ako ni Mama at Amara na parang basura? May natitira pa bang pagmamahal sa puso mo para sa akin? Isang nakatutulig na katahimikan ang sumunod bago biglang humagalpak ng tawa si Leandro. Isang tawang puno ng pangungutya at kawalan ng galang. Lumingon siya kay Mida at sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na lampara, nakita ni Mida ang tunay na mukha ng lalaking pinangakuan siyang protektahan. Ang maskara ng pagiging mabuting asawa ay tuluyan ng natanggal. Love? You really think this was about love, Mida? Ang boses ni Leandro ay tila isang malamig na hanging galing sa libingan. I married you because you were the perfect candidate for my father's standards. You were poor, grateful, and easy to control. Kailangan kong ipakita kay Papa na nagbago na ako at handa na akong magpakasal sa isang disenteng babae para lang makuha ko ang tiwala niya at ang mana ng pamilya. You were just a tool, Mida. Isang kasangkapan para makuha ko ang gusto ko. Ang bawat salitang binitawan ni Leandro ay tila mga saksak ng kutsilyo sa puso ni Mida. Ang kanyang buong buhay, mula ng ikasal, sila ay isa-isa lamang palang malaking kasinungalingan, isang dula-dulaan, kung saan siya ang bida sa isang trahedyang hindi niya alam na sinulat na bago pa man siya pumasok sa mansyong ito. So, hindi mo ako minahal kahit kailan? Tanong ni Mida. Ang kanyang tinig ay halos maglaho sa tindi ng sakit. Lahat ng pagtitiis ko, lahat ng sakripisyo ko para sa pamilyang ito, para sa'yo. Wala lang lahat iyon. Nothing, Mida. Actually, you're becoming a burden, sagot ni Leandro habang nagsasalin ng tubig sa baso. Hindi man lang nagpapakita ng kahit katiting na pagsisisi. Sabi ni Amara, mas mabuting paalisin ka na namin. We don't need a maid who thinks she's a queen. Ang tanging dahilan kung bakit nandito ka pa ay dahil hindi ko paganap na hawak ang lahat ng ari-arian ni Papa. But soon, Mida, soon, you will be out of my life. Sa sandaling iyon, may isang bagay na tuluyang namatay sa loob ni Misericordia, ngunit kasabay nito ay ang pagsilang ng isang bagong lakas. Dahan-dahan niyang hinugot ang kanyang gintong singsing sa kasal mula sa kanyang daliri. Ang bawat paghila sa singsing ay tila pagtatanggal ng isang madugong bendahe mula sa isang sugat na hindi nagagaling. Inilapag niya ang singsing sa ibabaw ng lamesang kahoy. Ang tunog nito ay tila isang maliit na piraso ng kristal na bumagsak sa matigas na bato. Maliit ngunit pinalakas ng katahimikan ng silid. Wala na tayong pag-uusapan pa, Leandro. Simula ngayong gabi, ang Misericordia na kilala mo ay wala na. Mahinahong sabi ni Mida. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa lalaking hindi na niya kilala. Tumawa muli si Leandro at lumapit sa kanya. Hinawakan ang kanyang baba ng marahas at pilit na itinaas ang kanyang mukha. You think you can leave? You have nowhere to go, Mida. You have no money, no home, and your precious thesis is already in the trash. You are stuck here as my slave until I decide to throw you away. Subukan mong umalis at titiyakin ko na mabubulok ka sa kulungan dahil sa mga utang na nakapangalan sa'yo. Ang bawat hininga ni Leandro na may amoy ng alak ay dumadampi sa mukha ni Mida. Tila isang lason na gustong pumatay sa kanyang diwa. Ngunit sa likod ng takot, isang katanungan ang bumabangon sa isipan ni Misericordia. Kung ang lalaking ito ay naniniwalang siya ay wala ng kapangyarihan, handa na ba itong harapin ang bagyong idudulot ng isang babaeng wala nang natitira, kundi ang katotohanang handang sumabog sa kahit anong sandali? Ang gabi ay hindi na panahon ng pagluha para kay Misericordia.
kundi isang pagkakataon upang hasain ang mga patalim na gagamitin niya sa pagbawi ng kanyang dangal. Sa ilalim ng madilim na pasilyo ng mansyon, bawat marahang pagtapak niya sa makintab na sahig ay tila isang nakatagong kumpas ng orasan na bumibilang sa nalalabing oras ng mga mapang abuso. Ang lamig ng hangin na nagmumula sa mga nakabukas na bintana ay humahaplos sa kanyang mukha. Ngunit mas matindi ang lamig ng determinasyong nananalaytay sa kanyang mga ugat. Hawak niya ang isang folder na naglalaman ng mga huling piraso ng ebidensya, ang mga dokumentong magdurugtong sa pagnanakaw ni Doña Caridad at ang lihim na pakikipagsabwatan ni Amara. Sa loob ng silid ni Don Severino, ang bawat paghinga ng matanda ay hindi na tunog ng isang taong sumusuko sa kamatayan, kundi tunog ng isang sundalong naghahanda para sa huling laban. Sa ilalim ng malabong liwanag ng isang maliit na flashlight, nakaupo si Mida sa tabi ng higaan habang kasama si Attorney Basilio na Lynn na pumasok sa pamamagitan ng pinto sa likod ng hardin. Ang bawat paglipat ng pahina ng mga dokumento ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa kalayaan. "Everything is set, Mida," bulong ni Attorney Basilio. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga sa katatagan ng babaeng nasa kanyang harap. Ang mga pirma, ang mga bank records at ang tunay na testamento ni Don Severino ay ligtas na. Bukas, sa harap ng lahat ng mga board members, ang katotohanan ang siyang magiging hukom. Sigurado ka na ba sa gagawin mo? Kapag nagsimula na tayo, wala na itong balikan. Walang pag-aalinlangan na tumango si Mida. "Handa na po ako, attorney. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para rin kay Don Severino. Ayaw ko nang may iba pang mabuhay sa ilalim ng takot at kasinungalingan sa bahay na ito." Pagkaalis ng abogado, muling binalikan ni Mida ang kanyang biyenang lalaki. Isang hindi kapani-paniwalang pangyayari ang naganap sa harap ng kanyang mga mata. Sa tulong ng mga gamot na palihim na ibinibigay ni Mida at ang paghinto sa nakalalason na dosis na inuutos ni Caridad, ang lakas ni Don Severino ay unti-unting bumabalik. Dahan-dahang itinukod ng matanda ang kanyang mga braso sa gilid ng kama. Ang bawat paggalaw ng kanyang mga kalamnan ay puno ng panginginig at matinding hirap, ngunit ang apoy sa kanyang mga mata ay hindi mapapatay. Sa tulong ni Mida, ang bilyonaryo ay dahan-dahang tumayo mula sa kanyang higaan. Ang tunog ng kanyang unang pagtapak sa sahig matapos ang mahabang panahon ay tila isang deklarasyon ng digmaan. "Hija, kailangan kong maglakad." Ang boses ni Don Severino ay tila isang kuskos ng tuyong dahon sa semento, ngunit puno ng awtoridad. "Hindi nila dapat makitang mahina ako. Bukas, kailangang makita nila ang isang Buenavista na handang maningil." Inalalaya ni Mida ang matanda sa bawat hakbang nito sa loob ng madilim na silid. Ang bawat butil ng pawis na pumapatak mula sa noo ni Don Severino ay saksi sa hirap na kanyang tinitiis para lamang mabawi ang kanyang buhay. Ang ugnayan ng dalawang taong kapwa, itinuring na walang saysay sa mansyong yon, ay naging isang matibay na kuta. Ang bawat marahang paghakbang ni Don Severino ay nagbibigay ng pag-asa kay Mida na ang bagyong darating ay hindi para sirain siya, kundi para linisin ang dumi ng nakaraan. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang lihim na pagsasanay, ang marahang pag-ikot ng hawakan ng pinto ay nagpatigil sa tibok ng puso ni Misericordia. Ang bawat himaymay ng kanyang katawan ay naging alerto. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas, nagpapapasok ng isang mahabang anino na nagmumula sa labas. Nakatayo roon si Amara, suot ang kanyang sutlang pantulog. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagtataka habang nakatitig sa hindi inaasahang tanawin sa loob ng silid. "Ano ang ginagawa mo rito ng ganitong oras, Mida? At bakit? Bakit nakatayo ang matandang yan?" Ang boses ni Amara ay puno ng gulat at nagbabadyang panganib. Ang bawat salita ay tila isang laso na mabilis na kumakalat sa hangin. Nanatiling nakatayo si Mida
sa harap ni Don Severino, pilit na ginagawang pananggalang ang kanyang sariling katawan. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae ay tila isang kable na anumang sandali ay mapuputol. Ang mga sikretong pinakaingatan nila sa loob ng maraming buwan ay tila gumuho sa isang kisap mata. Paano maitatago ni Mida ang katinuan ng kanyang biyenan ngayong nahuli na sila ng taong handang gawin ang lahat para lamang hindi mawala ang kapangyarihang hawak nito? Ang bawat segundo ng katahimikan sa pagitan ni Misericordia at Amara ay tila isang lubid na unti-unting pinuputol sa ilalim ng matalim na talim ng gunting. Nanatiling nakatayo si Don Severino. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak ng mahigpit sa braso ni Mida. Ang kanyang katinuan ay tila isang hamon sa kasinungalingang itinayo ni Amara sa loob ng maraming taon. Ang gulat sa mga mata ni Amara ay unti-unting napalitan ng isang mapanganib na kislap. Ang kislap ng isang hayop na nanganib ang teritoryo. Huwag kang magkakamaling sumigaw, Amara. Ang boses ni Mida ay hindi na ang mahinang tinig ng isang katulong, kundi ang malamig at determinadong boses ng isang babaeng wala ng balak umatras. Sa bawat hakbang mo patungo sa pinto, isipin mo ang lahat ng mga dokumentong hawak ko ngayon. Ang mga transaksyon sa mga pekeng supplier, ang paglilipat ng pondo sa iyong lihim na account. Isang salita mo lang tungkol sa nakita mo rito at titiyakin kong bago sumikat ang araw ay nasa kamay na ito ng mga awtoridad. Natigilan si Amara, ang kanyang kamay na nasa hawakan na ng pinto ay nanginginig sa matinding galit at takot. Ang bawat hininga niya ay tila isang pagsisikap na pigilin ng isang pagsabog. Tiningnan niya si Mida ng may matinding puot, ngunit ang banta ng pagkawala ng lahat ng kanyang pinaghirapan ay sapat na upang itikom niya ang kanyang bibig. Sa isang marahas na pagbawi ng kanyang kamay, tinalikuran niya ang silid ng walang sinasabi. Ang tunog ng kanyang mabilis na paglakad sa pasilyo ay tila isang babala ng isang mas malaking banta. Kinaumagahan, ang mansyon ay binalot ng isang kakaibang uri ng katahimikan, ang katahimikang mararamdaman bago ang pagtama ng isang malakas na bagyo. Inutusan ni Doña Caridad si Mida na ihanda ang huling hapunan para sa pamilya at sa mga piling panauhin bago ang mahalagang pulong sa kumpanya kinabukasan. Ito ang huling pagkakataon na tatayo si Mida sa kusinang yon bilang isang utusan. Sa bawat paghiwa niya ng mga rekado, ang tunog ng talim ng kutsilyo sa ibabaw ng kahoy na tadtaran ay tila isang ritual ng pagpapaalam sa kanyang lumang pagkatao. Ang bawat sangkap na inihahanda niya ay puno ng alaala ng kanyang pagtitiis. Ang amoy ng bawang at sibuyas na naglilika ng mahapdi, ngunit masarap na aroma sa hangin, ay humahalo sa amoy ng kanyang determinasyon. Inayos niya ang bawat plato sa mahabang mesa. Ang bawat kagamitang pilak ay kailangang kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Habang inilalapag niya ang pinakahuling putahe, ang paboritong adobo ni Don Severino, na niluto niya ng may pagmamahal, naramdaman niya ang matatalim na titig ng 3 taong nasa paligid ng hapag. Nakatayo si Mida sa gilid. Ang kanyang mga kamay ay nakakrus sa harap, habang pinagmamasdan ang pagpapakasasa ni Caridad, Leandro at Amara. Ang bawat tawa ni Caridad ay puno ng pagyayabang. Tila ba hawak na niya ang buong mundo sa kanyang mga palad. Mida, lasap na lasap ko ang sarap ng pagluluto mo ngayong gabi. Ang boses ni Caridad ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng sarkasmo. Siguro dahil alam mong ito na ang huling pagkakataon na makakatuntong ka sa bahay na ito. Bukas, pagkatapos ng pulong, ayaw ko nang makita ang kahit isang hibla ng buhok mo rito. You will leave this house with nothing. Exactly the way you came in. Isang basahan na binalik sa putikan. Leandro, ang iyong asawa ay hindi tumingin sa iyo. Ang kanyang atensyon ay nakatuon lamang sa pagpuno ng kanyang baso ng alak. Ang bawat lunok niya ay tila paglunok din sa kanyang huling piraso ng konsensya. Tumawa si Amara, isang matinis at mapanuyang tunog na tila isang kuskos ng kuko
Sa pisara, I'm sure she's already packed her cheap bags. Caridad, dugtong ni Amara habang nakatitig ng diretso kay Mida. I can't wait to see her walk out that gate. Ang mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob ay nararapat lamang na itapon sa labas. Nanatiling tahimik si Mida. Ang kanyang puso ay tumitibok ng maayos, walang kaba, walang takot. Tiningnan niya ang bawat isa sa kanila, ang kasamaan sa mga mata ni Caridad, ang kahinaan ni Leandro, at ang kasakiman ni Amara. Sa bawat salitang ipinupukol nila sa kanya, ang pader ng kanyang pasensya ay lalong tumitibay. Sa kanyang isipan, nakikita na niya ang pagguho ng kanilang kaharian. Ang gabi ay tila bumagal ang takbo. Habang inililigpit ni Mida ang mga pinagkainan, ang tunog ng paglapat ng mga porselana sa isa't isa ay tila isang malungkot na kanta ng pamamaalam. Bago siya pumasok sa kanyang silid, lumingon siya sa huling pagkakataon sa malawak na bulwagan ng mansyon. Bukas, ang bawat sulok ng bahay na ito ay hindi na magiging saksi sa kanyang pagluha, kundi sa kanyang pagbangon. Ngunit ang huling babala ni Doña Caridad, bago ito pumanik sa itaas, ang nag-iwan ng isang malalim na katanungan sa hangin. Mida, siguraduhin mong hindi ka aalis ng maaga bukas. Gusto kong makita mo kung paano tuluyang mawawala ang lahat ng iyong pag-asa sa harap ng Board of Directors. Gusto kong makita ang mukha mo kapag nalaman mong wala ka ng balikan sa mundong ito. Ang tanong na bumabalot sa isipan ni Mida habang nakahiga siya sa kanyang malamig na kama ay, sino sa kanila ang unang luluha kapag ang pintuan ng kumpanya ay bumukas at ang katotohanang pilit nilang ibinaon ay dahan-dahang lumakad palabas sa liwanag? Ang bawat paghinga ng mga taong nasa loob ng marangyang boardroom ng Buenavista Holdings ay tila may kasamang bigat ng hindi masabing kaba at tensyon. Ang amoy ng mamahaling pabango at bagong linis na semento ay humahalo sa lamig na nanggagaling sa aircon. Tila isang babala na ang bawat desisyong gagawin dito ay magpapabago sa kapalaran ng maraming tao. Nakatayo si Doña Caridad sa gitna ng silid. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay habang nakaharap sa mga board of directors. Sa kanyang tabi, si Leandro ay nakasuot ng pinakamahal na suit, bagaman ang kanyang mga mata ay hindi mapigilan ang paglikot dahil sa hindi maipaliwanag na kaba. Ngayong araw, formal nating ililipat ang pamumuno kay Leandro Buenavista bilang tanging tagapagmana ng aking asawa. Ang boses ni Caridad ay umaling-awngaw sa buong silid, puno ng awtoridad at katiyakan. At bilang bagong Chief Financial Officer, malugod kong ipinapakilala si Amara Villafuerte. Sila ang bagong mukha ng ating kumpanya. Habang nagsisimulang pumalakpak ang ilang mga kasapi ng board, ang marahang pagbukas ng malaking pintuang kahoy sa dulo ng silid ay nagpatigil sa lahat. Ang bawat pares ng mata ay lumingon sa pintuan, kung saan isang babaeng nakasuot ng simpleng puting blusa at itim na slacks ang pumasok ng may dahan-dahang hakbang. Walang bahid ng takot sa mukha ni Misericordia. Ang kanyang tindig ay matuwid at ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng talas na hindi kailanman nakita ng mga Buenavista noon. Mida, anong kalokohan ito? Bakit ka narito? Ang boses ni Caridad ay naging matinis sa galit. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa gilid ng lamesa. I told you to leave the house, not to humiliate us here. Guards, ilabas ang babaeng ito. Hindi ako narito bilang inyong manugang, Doña Caridad. Ang boses ni Mida ay kalmado, ngunit bawat salita ay tila isang matalim na kumpas na nagpatahimik sa buong silid. Narito ako bilang isang accountant na nakatuklas sa malaking butas sa inyong mga records. Inilapag ni Mida ang isang makapal na folder. Sa gitna ng mahabang lamesa, ang tunog ng pagbagsak ng mga papel ay tila isang hatol na bumasag sa katahimikan. Narito ang lahat ng ebidensya ng paglilipat ng pondo sa mga pekeng kumpanya sa ilalim ng pangalan ni Amara Villafuerte at ang mga dokumentong may pekeng pirma ni Don Severino. Patuloy ni Mida.
Ang kanyang paningin ay nananatiling nakatitig ng diretso sa kanyang biyanan. Doña Caridad, ang kumpanyang ito ay hindi ninyo pag-aari para nakawin. Gawa-gawa lang yan ng isang desperadong katulong. Sigaw ni Amara. Ang kanyang muka ay namumutla na sa tindi ng takot at pagkapahiya. Leandro, do something! Ngunit bago pa makakilos si Leandro, ang bawat balahibo sa katawan ng mga naroroon ay tumayo nang marinig ang tunog ng mabibigat at determinadong hakbang mula sa pasilyo. Ang pagpihit ng hawakan ng pinto ay naging sentro ng lahat ng atensyon. Sa isang iglap, ang pintuan ay muling bumukas ng malawak at pumasok ang isang lalaking nakatayo ng matuwid, may hawak na tungkod. Ngunit ang bawat galaw ay puno ng lakas at katinuan na akala ng lahat ay matagal nang nawala. Tigilan ang kalokohang ito. Ang boses ni Don Severino ay tila isang dagundong ng kulog na yumanig sa buong boardroom. Ang kanyang presensya ay tila isang multong na buhay muli upang maningil sa bawat kasamaang ginawa sa loob ng kanyang tahanan at kumpanya. Napatanga si Caridad. Ang baso ng tubig na hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri at ang tunog ng pagkadurog ng kristal sa sahig ay tila ang tunog ng kanyang sariling mundo na tuluyan ng nagiba. Leandro, sa kabilang banda, ay napaupo na lamang sa kanyang upuan. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging tubig sa harap ng kanyang ama. Ako ang tunay na may-ari ng Buenavista Holdings at hindi ko kailanman ibinigay ang aking pahintulot sa anumang paglilipat ng kapangyarihan, deklarasyon ni Don Severino habang naglalakad patungo sa kabisera ng lamesa. Tumingin siya kay Mida nang may malalim na pagpapahalaga bago muling ibinaling ang matalim na tingin sa kanyang asawa. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang parusa para kay Caridad at Amara. Ang tanong na naging dahilan ng paghinto ng hininga ng lahat ay, sa pagdating ng hustisya sa loob ng boardroom na ito, sino ang unang dadalhin ng mga awtoridad palabas? At paano tatanggapin ni Leandro ang katotohanang ang asawang itinuring niyang basura ang siyang naging susi sa pagkabuhay ng kanyang ama at sa pagbagsak ng kanyang kasakiman? Ang bawat salitang binitawan ni Don Severino ay tila mga palaso na tumatama sa bawat kasinungalingang itinayo ni Doña Caridad sa loob ng mahabang panahon. Ang hangin sa loob ng boardroom ay tila naging masikip. Bawat hininga ay naging isang pasanin para sa mga taong dati ay naghahari-harian. Nakatayo si Misericordia sa tabi ng kanyang biyenang lalaki. Ang kanyang mukha ay kalmado. Isang katahimikang nagmumula sa pag-alam na ang katotohanan ay sa wakas ay malaya na. Hindi maaari ito. Isang panaginip lang ito. Ang boses ni Caridad ay naging isang matinis na tili. Ang kanyang mukha ay namumula at ang kanyang mga perlas sa leeg ay tila sinasakal siya sa tindi ng kanyang pagkabigo. Severino, may sakit ka. Nababaliw ka na at ang babaeng iyan ang naglalagay ng mga maling ideya sa utak mo. Guards, bakit hindi niyo pa sila ilabas? Walang gumalaw sa mga gwardiya sa pintuan. Sa halip, ang marang pagbukas ng pinto ay nagbigay daan sa pagpasok ni Attorney Basilio, kasama ang tatlong lalaking nakabarong at may hawak na mga badge ng awtoridad. Ang marahang tunog ng mga sapatos nila sa makintab na sahig ay tila ang tunog ng papalapit na hatol ng tadhana. Doña Caridad, Buenavista at Amara Villafuerte, narito kami dahil sa mga kaso ng malakihang estafa, falsification of public documents, at ang seryosong paratang ng tangkang pagpatay sa pamamagitan ng dahan-dahang paglalason. Ang boses ng opisyal ay malamig at walang bahid ng emosyon. Ang bawat salita ay tila isang malakas na hampas sa pagkatao ng dalawang babae. Nabitawan ni Amara ang kanyang mamahaling bag. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila ang pagbagsak ng lahat ng kanyang ambisyon. Tumingin siya kay Leandro, humihingi ng tulong. Ngunit ang lalaking dati ay nangangako ng langit sa kanya ay nakayuko lamang. Ang mga balikat
ay nakasagsag sa tindi ng takay at pagkapahiya. Mida, please, sabihin mo sa kanila na hindi totoo ito, Leandro begged, his voice cracking with desperation as he finally looked at his wife. Alam kong nagkamali ako, but I was just doing what Mama told me. Mida, asawa mo ako. Tulungan mo ako. Tumingin si Mida kay Leandro at sa unang pagkakataon, wala na siyang naramdamang sakit. Ang bawat luhang ibinuhos niya noon ay tila natuyunan ng apoy ng katotohanan. Dahan-dahan siyang lumapit sa lalaking minahal niya nang higit sa kanyang sarili. At sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng boardroom, nakita niya ang isang taong hindi kailanman naging karapat-dapat sa kanyang sakripisyo. Ang pagiging asawa ay hindi natatapos sa pirma sa papel. Leandro, mahinahong sabi ni Mida, ang boses ay puno ng pait at pagpapaalam. Ang pagiging asawa ay ang pagprotekta sa dangal ng isa't isa. Pinili mong manahimik habang dinudurog niyo ang pagkatao ko. Ngayon, ang katahimikan mo ang siyang magiging katuwan mo sa iyong pananagutan. Ang marahang paglapat ng mga bakal na posas sa mga pulso ni Caridad at Amara ay naglikha ng isang tunog na tila tuldok sa isang mahabang kabanata ng pagdurusa. Ang bawat pagsigaw ni Caridad ng kanyang mga koneksyon at kapangyarihan ay tila isang hungkag na alingawngaw sa loob ng silid. Habang hinihila sila palabas, ang bawat hakbang nila ay tila pagtatanggal ng isang madilim na ulap sa kumpanyang binuo ni Don Severino. Naiwan si Leandro na nakaluhod sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang muka habang ang mga luha ng pagsisisi ay dahan-dahang dumadaloy. Lumapit si Don Severino sa kanya, hindi upang itayo, kundi upang ipaalala ang bigat ng kanyang pagkakamali. Inilapag ni Mida ang huling folder ng mga accounting records sa lamesa. Ang malinis at tamang talaan na siya mismo ang gumawa. Tapos na po, Don Severino, bulong ni Mida, ang kanyang pakiramdam ay tila isang ibon na sa wakas ay nakalaya mula sa isang gintong hawla. Tumingala si Leandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Mida, huwag mo akong iwan. Gagawin ko ang lahat, please. Let's start again. Magbabago ako, pangako. Ngunit si Mida ay hindi na lumingon. Habang naglalakad siya palabas ng boardroom, ang bawat paghakbang niya ay tila pagbawi sa bawat piraso ng kanyang sarili na nawala sa mansyong yon. Ang sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha mula sa malalaking bintana ay tila isang mainit na yakap ng kalayaan. Ang tanong na nananatili sa bawat taong nakasaksi sa eksenang yon ay, ngayong gumuho na ang kaharian ng mga ganid, sapat na ba ang paghingi ng tawad ni Leandro upang pagbuksan muli ang pusong tinuruan nilang maging manhid sa gitna ng karangyaan? Ang sikat ng araw na tumatama sa malawak na entablado ay tila isang banal na basbas para sa bagong simula ni Misericordia. Nakasuot siya ng itim na toga at ang bigat ng tela sa kanyang mga balikat ay hindi na isang pasanin, kundi isang simbolo ng tagumpay na pinaghirapan niya sa gitna ng matitinding pagsubok. Habang naglalakad siya patungo sa podium upang tanggapin ang kanyang diploma bilang magna cum laude ng kanilang kolehiyo, ang bawat hakbang niya ay tila pagtapak sa mga alaala ng bawat gabing ginugol niya sa pag-aaral sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang maliit na lampara sa madilim na kusina ng mga Buenavista. Ang bawat pagbagsak ng mga palad ng mga taong nakikinig sa kanyang talumpati ay tila isang malakas at ritmikong aalon ng pagkilala na nagpapatunay na ang kanyang boses ay narinig na sa wakas. Hindi kailanman naging hadlang ang pagiging isang katulong upang mangarap na maging isang accountant. Ang boses ni Mida ay umalingaw-ngaw sa buong auditorium, puno ng katatagan at pag-asa. Sa harapang hilera, nakaupo si Don Severino, nakatayo ng bahagya sa tulong ng kanyang tungkod. Ang mga mata nito ay nagniningning sa pagmamalaki na tila isang tunay na ama na nakasaksi sa tagumpay ng kanyang anak.
Ang bawat butil ng luhang dumadaloy sa pisngi ng matanda ay tanda ng katuwaan para sa babaeng nagligtas sa kanyang buhay. Pagkalipas ng ilang buwan, binuksan ni Mida ang kanyang sariling maliit na opisina sa gitna ng lungsod. Sa pintuan ay nakaukit ang pangalang Salcedo and Partners, isang patunay na ang kanyang apelyido ay hindi na kailanman ididikit sa kasamaan at kasakiman ng pamilya Buenavista. Ngunit higit sa kanyang propesyon bilang isang lisensyadong accountant, itinayo rin niya ang Misericordia Scholarship Foundation, isang pundasyong naglalayong tulungan ang mga kababaihang biktima ng pang-aabuso sa tahanan at mga nagnanais na makapagtapos ng pag-aaral sa kabila ng kahirapan. Ang amoy ng sariwang pintura at mga bagong libro sa loob ng kanyang opisina ay nagbibigay ng isang pakiramdam ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Isang hapon, habang inaayos niya ang kanyang mga dokumento, isang kulay abo na sobre ang iniabot sa kanya ng kanyang sekretarya. Galing ito sa loob ng kulungan at sa likuran ay nakasulat ang pangalang Leandro Buenavista. Tiningnan ni Mida ang sobre. Ang bawat letra ng pangalan ng lalaking dati ay naging sentro ng kanyang mundo. Naalala niya ang sakit, ang pagtataksil, at ang bawat salitang dumurog sa kanyang pagkatao noon. Ang bawat himaymay ng kanyang puso ay tila bumalik sa nakaraan sa loob ng isang sandali. Ngunit ang tibok nito ay nanatiling payapa. Hindi binuksan ni Mida ang sobre. Sa halip, lumapit siya sa maliit na basurahan sa gilid ng kanyang lamesa at dahan-dahang binitawan ang papel. Ang marahang tunog ng pagbagsak ng sobre sa ilalim ng lalagyan ay tila ang huling tunog ng isang saradong kabanata ng kanyang buhay. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa madilim na nakaraan. Ito ay ang ganap na pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng galit at puot. Wala na siyang nararamdamang anumang emosyon para kay Leandro. Tanging isang malawak na espasyo para sa kanyang sariling kaligayahan at para sa mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Sa ibabaw ng kanyang lamesa, may isang maliit na pasong may tanim na sampagita. Ang bango nito ay banayad na humahalo sa hangin ng kanyang opisina. Tila isang paalala na ang bawat bulaklak ay may sariling oras ng pagbukadkad kahit gaano pa katindi ang bagyong dinaanan nito. Inayos ni Mida ang kanyang salamin at muling bumalik sa kanyang mga binabasang dokumento, habang ang isang matamis na ngiti ay sumisilay sa kanyang mga labi. Ang tanong na naging huling himig sa kanyang puso habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa labas ng kanyang bintana ay, ngayong ang awa na ibinigay niya sa iba ay bumalik na sa kanya sa anyo ng tagumpay at kapayapaan. Handa na ba siyang harapin ang bawat bukas na ang tanging bitbit ay ang liwanag ng kanyang sariling kaluluwa? Mayko, ang bawat paghampas ng banayad na hangin sa mga talulot ng sampagita sa harap ng kanyang maliit at payapang tahanan ay tila isang kumpas ng kalikasang nagdiriwang sa katahimikang sa wakas ay nakamit na ni Misericordia. Nakatayo siya sa kanyang balkonahe, bitbit ang isang tasang mainit na tsa, habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Ang mansyon ng mga Buenavista ay isa na lamang malabong gunita, isang aninong hindi na kayang abutin ang liwanag ng kanyang kasalukuyan. Sa bawat paglanghap niya ng sariwang hangin, nararamdaman niya ang ganap na paglaya ng kanyang kaluluwa mula sa mga tanikala ng nakaraan. Dumating si Don Severino, hindi na sakay ng wheelchair, kundi dahan-dahang naglalakad sa tulong ng kanyang tungkod. Ang bawat hakbang niya sa damuhan ay tila isang patunay ng milagrong nagmula sa pagkakaibigan at katapatan. Inabutan niya si Mida ng isang maliit na kwintas na may pendant na hugis puso. Isang simpleng regalo na mas mahalaga pa sa lahat ng hiyas na iniwan nila sa Casa de Oro. Iha, sa bawat oras na tinitingnan kita, nakikita ko ang tagumpay ng kabutihan sa gitna ng kasamaan. Ang boses ni Don Severino ay malumanay at puno ng pagmamahal.
Hindi ka lang naging tagapagligtas ng aking buhay, naging aral ka rin sa akin na ang tunay na yaman ay hindi nakatago sa bank account, kundi sa dangal ng isang tao. Salamat sa pagiging anak sa akin, kahit na ang sarili kong dugo ay tinalikuran ako. Ngumiti si Mida at hinawakan ang kamay ng matanda. Ang init ng palad nito ay nagpapatunay na hindi siya nag-iisa. Pinatawad ko na sila, Don Severino. Mahinahong sabi ni Mida. Ang kanyang tinig ay may lalim ng isang taong dumaan sa apoy at lumabas na mas matatag. Pinatawad ko sila hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Ang galit ay isang bilangguan na ayaw ko nang balikan. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kailangan kong manatili sa piling ng mga taong sumira sa akin. Pinili kong maging malaya at ang kalayaang iyon ang pinakamagandang regalo ko sa aking sarili. Sa bawat sandaling lumilipas, naaalala ni Mida ang lahat ng kababaihang tinutulungan niya sa kanyang pundasyon. Ang bawat kwento ng pagbangon mula sa pait ng buhay ay tila isang himig na nagpapalakas sa kanyang loob. Sa loob ng kanyang tahanan, wala nang sumisigaw, wala nang nagbabasag ng mga porselana, at wala nang nagpaparamdam sa kanya na siya ay walang halaga. Ang tanging naririnig ay ang marahang paghuni ng mga ibon at ang tunog ng paglipat ng mga pahina ng mga aklat na malaya na niyang nababasa sa ilalim ng liwanag. Ang buhay ay tila isang mahabang paglalakbay sa gitna ng kadiliman, kung saan ang tanging gabay ay ang sariling liwanag sa loob ng puso. Ang miserikordiya na dating nakaluhod sa putikan ay ang miserikordiya na ngayon ay nakatayo ng matuwid sa harap ng mundo. Ang bawat peklat sa kanyang mga kamay, mula sa matapang na sabon noon, ay naging mga marka ng karangalan, mga patunay na walang sino man ang may kapangyarihang pumatay sa pangarap ng isang taong may malinis na hangarin. Habang unti-unting naglalaho ang araw sa abot-tanaw, isang huling sulyap ang ibinigay ni Mida sa kanyang diploma na nakasabit sa dingding ng sala. Ang pangalang Misericordia Salcedo ay kumikinang, tila isang bituin na kailanman ay hindi na magdidilim. Ang kanyang huling bulong sa hangin na tila isang panalangin para sa lahat ng mga pusong sugatan ay isang pangakong hinding-hindi na mababali. Hindi ka kailanman magiging anino lang ng ibang tao. Ikaw ang araw, ikaw ang liwanag, at ikaw ang reyna ng sarili mong bukas.